is Philippine code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patong-patong na paglabag ang nasita ng mismong hepe ng Land Transportation Office sa driver ng SUV na gumamit ng blinker kahit bawal at wala pang plaka ang sasakyan. Nagpakilala pa umanong sundalo ang driver pero napag-alamang may warrant of arrest pala at nahulihan ng isang replika ng baril na may mga bala. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mismong si Transportation Assistant Secretary at LTO Chief Marcos Lacanilaw ang sumita sa driver ng SUV ito na gumamit ng blinker. Nakasabay ko siya sa EDSA, nagbi-blinker. Ngayon, napansin namin wala din siyang plaka. Agad namin chinek yung nakakabit na temporary plate. Apparently, walang record. Kaya agad nilang pinara ang sasakyan. Nagpakilala siyang sundalo. Binigay niya yung ID niya at driver's license. Hindi yun ang nagbibigay ng karapatan sa kanya na gumamit ng ganyang blinker. Agad ding itinawag ng LTO sa Quezon City Police ang insidente at pina-verify ang pagkakakilala ng suspect. Noon na lamang meron palang warrant of arrest ang suspect. Immediately yung ating mga warrant operatives na proceed sa LTO main office and doon nga po isinerve yung warrant of arrest for violation of Section 5 and 11 ng Comprehensive Dangerous Tax of 2002. Nakuha sa sasakyan ng suspect ang isang replika ng baril na may nakasaksak umanong mga bala. May nakuha ring ID ng AFP Reserve Command. Kasalukuyan po natin bine-verify, waiting for the result of our verification before the office of the Reserve Command Force ng AFP to attest kung talagang ito ay isang active member. Sa panayam namin sa suspect, hindi niya itinangging gumamit nga siya ng blinker. Bakit kayo nag-blinker, sir? Yun po hindi ko naman ginagamit pag abuso. Pero nagkataon lang po. Dati umano siyang reservist. Bakit po kayo mayroong replika ng 9mm at may live ammo? No comment na po ako doon, ma'am. Bukod sa kanyang mga paglabag sa LTO, sasampahan ng reklamong paglabag sa illegal possession of ammunition ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Patay ang isang driver habang kritikal ang isang taong gulang niyang anak matapos salpukin ng dump truck ang kanilang kotse sa bahagi ng Herona, Tarlac. Damay rin ang ibang sasakyan nang mawala ng kontrol ang truck. At nakatutok si Van Mayrina. Sa video na kumakalat online, makikitang yuping-yupi ang kotseng ito na nakahambalang pa sa daan. Kita pa ang 3 pasahero, ang duguan at walang malay na lalaki, ang babaeng inaalalayan palabas ng kotse, at isang batang kinarga sa gilid ng sasakyan. Kasunod ito ng malagim na disgrasyang kinasangkutan nila bandang alas 8 ng umaga kanina sa barangay Parsolingan, Herona, Tarlac. Sa investigasyon ng pulisya, sinalpok ng isang dump truck ang kotse. Nawala ng kontrol ang driver ng truck dahil sa hindi pa matukoy na mechanical problem. Yung truck biglang nag-swerve po ng konti doon sa left side. So approaching po yung ating kotse doon, sir. So doon po nagkabanggaan. Nawalan daw po siya ng control doon sa makina. Dead on arrival sa Tarlac Provincial Hospital ang driver ng kotse. Nasa intensive care unit ng parehong ospital ang isang taong gulang nilang anak na babae. Ang ina, ligtas at walang tinamong sugat. Nakikipag-ugnayan na raw ang abogado ng may-ari ng truck sa mga biktima. Sa isa pang viral video, makikitang may iba pang nadamay na sasakyan, pati ang tricycle na halos mayupi na rin matapos maatrasan. Patag at diretsong highway na pinangyarihan ng aksidente. Ang highway talaga ng Herona, sir, ay accident prone talaga yung area na dyan. Ang tendency talaga matutulin kumpara sa mga ibang lugar. Hawak na ng pulisya ang truck driver habang patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 Oras. Bistado ang scam hub sa Maynila na nambibiktima umano sa social media platforms at dating apps. Gamit ang magagandang babae at artificial intelligence para mapaniwala ang kanilang target. Halos 4 na po ang arestado, kabilang ang ilang Chino. Nakatutok si June Veneracion.
Pagpasok sa target na condominium unit sa Malate, Maynila, nadiskubre ng anti-cybercrime group ng PNP ang isang online scam hub. Arestado roon ang 9 na foreigner, karamihan ay mga Chinese at 30 Pinoy. Nabisto ang scamming operation sa tulong ng isang informante. Kung kailan sila nag-stop ng Pogo operation, ito yung mga nag-splinter into different small groups at nagkaroon ng guerrilla type operation. Mahigit 200 digital evidence kabilang ang mga international SIM card, cellphone at computer ang nakumpiska sa operasyon. Sa mga social media platform at dating app daw kumukuha ng target ang grupo. Karamihan sa kanilang mga pinipili ay mga foreigner. Kapag nakapili na sila ng target, gagamit naman sila ng mga nagagandahang babae para akitin ang kanilang bibiktimahin. Umaabot daw sa 100,000 pesos kada buwan ang kita ng mga babaeng frontliner na ang trabaho ay paibigin ang kanilang mga biktima para mag-invest sa cryptocurrency. Pero ang ending ay scam pala. Gumagamit din sila ng AI para magmukhang tunay na babae ang kausap ng biktima. Yung mga mahilig doon sa mga dating sites and apps, mag-ingat-ingat po tayo. Hindi lahat na nakakausap natin doon ay totoong tao. No? Katulad nito na na-raid natin, pre-recorded yung video na pinapakita nila doon. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga banyaga at Pinoy na suspect, kabilang ang paglabag sa Securities Regulation Code at SIM Registration Act. Na-comment na pa sa korte na lang po kami. Pero sabi ng mga babaeng suspect, biktima lang sila at ang totoo, nasa 20,000 lang ang kanilang kita at hindi 100,000. Galing pa raw sila sa iba't ibang probinsya. Biktima po ng kahirapan. Kailangan po kasi ng pera. Pero alam niyo pong illegal yung pinasok niyo? Hindi po. Ano pong pagkakaalam dito sa pinasok niyo? Call center po. Patuloy ang pag-iimbestiga ng ACG para matumbok at mabuwag ang iba pang natitirang scam hub. Dinala na sa Department of Justice ang mga arestado para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kung dati nakabudget sa DepEd ang ipangpapagawa sa DPWH ng mga silid-aralan, ngayon idederetso na sa mga lokal na pamahalaan ang pondo para sa pagpapatayo at pagpapaayos, ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Tuwing pasukan na lang, pinoproblema ang mga classroom na kung hindi siksikan ay hindi maayos o sadyang kulang. Sa kabila niyan, mabagal ang pagpapatayo ng mga bagong silid. Katunayan, 22 lang na classroom ang naipatayo ngayong taon, kahit 1,700 ang target ng DepEd at DPWH. Kaya, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, babaguhin niya ang proseso ng pagpapatayo ng mga classroom. Kung ngayon, binabudgetan ang Department of Education para ipagawa sa Department of Public Works and Highways. Simula sa mga susunod na proyekto, ididiretso ang pondo para sa mga silid sa mga local government unit na may kakayahan para sila ang magpatayo. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan. At saka nakakasiguro ako kasi ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat. Di kayo pwedeng gawin substandard. At pagka ginawa ninyo yun, araw-araw, minumura kayo ng mga constituent ninyo. Sinabi niya yan sa Butuan City, kung saan namahagi ang gobyerno ng 71 Patient Transport Vehicle o PTV. Para ang mga yan sa mga bayan ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Davao de Oro at Davao Oriental. Gayon din para sa Butuan City at bayan ng Bonifacio sa Misamis Occidental. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng may oil price hike muli sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Mahigit kumulang 80 sentimo ang inaasahang dagdag sa presyo kada litro ng diesel at kerosene, habang mahigit kumulang 30 sentimo naman ang posibleng taas presyo ng gasolina.
Base pa lang ito sa 4 na araw na trading kaya posibleng magbago pa. Kabilang sa dahilan ng paggalaw sa presyo, ang pandaigdigang merkado, ang pagmahal ng langis dahil sa posibilidad ng panibagong parusa ng Amerika sa Russian oil companies kaugnay ng gulo sa Ukraine. At bilang paghahanda pa rin sa undas, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang ilang pamilihan malapit sa sementeryo. Kung may paggalaw na sa presyo ng bulaklak, tubig at kandila na karaniwang mabili tuwing undas, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Isang linggo bago mag-undas, bahagya na nagmahal ang mga rosas ayon sa ilang nagtitinda. 350 pesos kada bundle pero may mga mas murang alternatibo naman tulad ng orchids na 300 pesos kada bundle at Malaysian mums na 150 pesos kada bungkos. Mababa ngayon kasi maraming nauna na bulaklak. Tapos pag hindi siya hinarvest, malalagas din siya doon sa puno. Ayon sa Department of Trade and Industry, wala talagang takdang presyo ang bulaklak tulad ng SRP sa ibang produkto. Pero we just went around in Dangwa to tell them na wag sila magtaas ng presyo pagdating ng undas. Ininspeksyon din ang presyo ng mga bottled water at kandila sa supermarket sa tapat ng Manila North Cemetery. Sa ngayon, mas mababa pa ang ilang produkto sa suggested retail price ng DTI. Kaya dito na namili ang ilan. Kung sa vendors po, maraming tao, talagang siksikan po. Kaya mas maganda po yung dito na lang sa mga grocery. Dapat yung mga consumers natin, maging vigilant sila. Kasi meron naman listahan ng DTI kung magkano talaga ang mga SRP. Meron po tayong hotline na 1DTI 1384. Itawag lang po kung meron po silang na-monitor na gustong ireklamo sa DTI. Bukod sa walang pagtaas sa presyo ng bottled water at kandila ngayong undas, siniguro ng Department of Trade and Industry na wala ring paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. There will be no price increase for basic necessities and prime commodities until the end of the year. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wagi ng bronze sa 2025 Artistic Gymnastics World Championships. Si Pinoy Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakakuha siya ng score na 14.533 para sa men's floor exercise finals. Naganap ngayong araw sa Jakarta, Indonesia. Naungusan siya ng parehong British gymnast na sina Jake Harman na naka-gold at Luke Whitehouse na naka-silver. Bukas nakatakdang lumaban sa vault finals si Yulo. Good evening mga kapuso! May bagong revelation dito mismo sa 24 oras. Isang international singing competition ang i-unveil dito sa Kapuso Network, ang The Veiled Musician. At may guest judge pang isang K-pop star. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ang isa sa biggest singing competitions in Asia, malapit nang i-unveil dito sa Kapuso Network. Ang The Veiled Musician Philippines. Isa itong sikat na blind audition show na napapanood sa SBS sa South Korea. Hindi ipinapakita ang mukha ng singer, kaya ang mga hurado binabase ang kanilang score sa napapakinggan na boses ng kumakanta. At sa Philippine leg ng The Veiled Musician, isang second-gen K-pop star ang magiging guest judge. Si Tiffany Yang ng Girls' Generation. It definitely is vocal style, like how much you can express, what type of songs you're choosing, and how technique I'm always going to look for, but how animated and how authentic and personal you can make this song for yourself without showing any parts of you. A competition and an audition in itself is such a brave process, so I'm just really rooting for everybody to do their best. Excited si Tiffany na magbalik bansa at makadiscover ng mahuhusay na Filipino singers. Isang Pinoy singer nga raw ang kanyang idolo. World famous and one of my favorite vocalists of all time is Lea Salonga. So I'm really, really excited. I am so honored to be here. I hope this becomes the Asian Games for vocalists. Ang The Veiled Musician Philippines ay isang partnership between GMA Network at Korean production company na Canverse. Sa contract signing ng partnership, present sina GMA Network Entertainment Group Officer in Charge and Vice President for Drama, Cheryl Ching Si, at Canverse CEO Song Min Kyu.
벨디 미션의 취지가 아까 말씀드린 것처럼 Unang-una, pinaka-main factor po na ginawa ito dahil yung veiled musician, ibig sabihin, ipakinggan lang natin yung boses, hindi yung mukha, kung ano yung meron sa kanila. Para wag natin makita yung mga any background, kung saan siya galing, saan siya nagtrabaho, saan po siya nag-aral. Gusto ko lang talaga marinig yung boses lang po mismo, kung ano po yung mga talent na meron sa kanila. Nasa bansa rin ang producer-director ng The Veiled Musician na si PD Lee Hong-hee. Mula sa Pilipinas, kukuha ng top 3 na lalaban sa The Veiled Cup Final sa South Korea, kung saan makakalaban ang contestants mula sa iba't ibang bansa sa Asia. 다녔던 나라들은 Nakapunta na kami sa Indonesia, Mongol, and Laos, and the Philippines is the 4th country at meron pang iba. Pero nung dumadalaw kami lahat ng iba't ibang bansa, sobrang na-surprise kami kasi ang daming magagaling na mga vocalist pala. Abangan kung sino-sino ang makakasama ni Tiffany bilang miyembro ng jury ng The Veiled Musician Philippines na mapapanood soon sa All Out Sundays. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Good evening mga kapuso! May bagong revelation dito mismo sa 24 Oras. Isang international singing competition ang i-unveil dito sa Kapuso Network, ang The Veiled Musician. At may guest judge pang isang K-pop star. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ang isa sa biggest singing competitions in Asia, malapit nang i-unveil dito sa Kapuso Network, ang The Veiled Musician Philippines. Isa itong sikat na blind audition show na napapanood sa SBS sa South Korea. Hindi ipinapakita ang mukha ng singer, kaya ang mga hurado binabase ang kanilang score sa napapakinggan na boses ng kumakanta. At sa Philippine leg ng The Veiled Musician, isang second-gen K-pop star ang magiging guest judge. Si Tiffany Yang ng Girls' Generation. It definitely is vocal style, like how much you can express, what type of songs you're choosing, and how technique I'm always going to look for, but how animated and how authentic and personal you can make this song for yourself without showing any parts of you. A competition and an audition in itself is such a brave process, so I'm just really rooting for everybody to do their best. Excited si Tiffany na magbalik bansa at makadiscover ng mahuhusay na Filipino singers. Isang Pinoy singer nga raw ang kanyang idolo. World famous and one of my favorite vocalists of all time is Lea Salonga. So I'm really, really excited. I am so honored to be here. I hope this becomes the Asian Games for vocalists. Ang The Veiled Musician Philippines ay isang partnership between GMA Network at Korean production company na Canverse. Sa contract signing ng partnership, present sina GMA Network Entertainment Group Officer in Charge and Vice President for Drama, Cheryl Ching-si, at Canverse CEO Song Min-kyu. 벨디 미션의 취지가 아까 말씀드린 것처럼 Unang-una, pinaka-main factor po na ginawa ito dahil yung veiled musician, ibig sabihin, ipakinggan lang natin yung boses, hindi yung mukha, kung ano yung meron sa kanila. Para wag natin makita yung mga any background, kung saan siya galing, saan siya nagtrabaho, saan po siya nag-aral. Gusto ko lang talaga marinig yung boses lang po mismo, kung ano po yung mga talent na meron sa kanila. Nasa bansa rin ang producer-director ng The Veiled Musician na si PD Lee Hong-hee. Mula sa Pilipinas, kukuha ng top 3 na lalaban sa The Veiled Cup Final sa South Korea, kung saan makakalaban ang contestants mula sa iba't ibang bansa sa Asia. 다녔던 나라들은 Nakapunta na kami sa Indonesia, Mongol, and Laos, and the Philippines is the 4th country at meron pang iba. Pero nung dumadalaw kami lahat ng iba't ibang bansa, sobrang na-surprise kami kasi ang daming magagaling na mga vocalist pala. Abangan kung sino-sino ang makakasama ni Tiffany bilang miyembro ng jury ng The Veiled Musician Philippines na mapapanood soon sa All Out Sundays. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.